Hello po, I'm Anne of Inalista. Siyempre po, sa totoo lang po kanina po, nung nag-prepare po kami for ngayon, unang panood ko po nung video, which is pinapakita po yung anim kami to screen for. Talagang bumubuhos po yung luha ko. Na-witness ko ni Dennis yun. Talagang bumubuhos po talaga siya. Hindi ko napipigilan po kasi parang doon ko po nasubaybayan yung journey namin na okay ngayon, abot na lang talaga kayo. And though sad po siya pakinggan na nabawasan kami, it's also a blessing din po para sa amin kasi I have this 3 members with me. And hindi po siya naging madali na journey. But it's a fulfilling journey for us kasi masasabi po namin na nakaya namin siya, nakaya namin lahat ng challenges. And sobrang laking blessing po na malalakas po yung members ko kasi ako po, pinaghihinaan ko ng loob. Pero pag makikita ko po sila positive, malakas, parang may hila po nila yung energy ko. So, ayun, masaya dahil may panibago po kaming EP. Dati nag-aantay lang po kami, okay, single release din kami. Pero ngayon po binayayaan kami na hindi lang isang kanta, okay. It's a whole EP, it's a brand new opportunity for us. That's why we're very, very thankful to the management for this opportunity. And to God for giving us the talent po na mas ma-improve pa namin. Yun lang po. Thank you, everyone. Meron kang gusto sumagot? Okay na. Okay. Sige, let's open the floor. Okay, for the very first question, kayo pa rin, Jos Ricardo na ABS-CBN na. Ang kayo nanonood sa 3-year graphics, ano yung pinakabala? Ano yung preparations mo for your comeback? Well, as of now po, hindi po natatapos yung training and for this comeback po, sobrang nag-prepare po kami when it comes to dancing and singing. And hindi lang po yun, syempre po sa mga ideas din po, nag-research po kami kung ano yung mga magagandang theme, ano yung magagandang tunog, kanta, and siguro po, pati na rin po sa mindset namin kasi mas kailangan pa po namin tatagan yung sarili namin kasi alam namin na mapapagod kami na gawin tong comeback na to. And thankfully naman po na nairaas po namin ng lahat. Kahit po nagkasakit yung iba sa amin during this comeback na EP album, nairaas po lahat and naging maganda naman po yung result. Saka, ginawa po namin sa EP na to is talagang iba-iba yung songs. Talagang flavors na sabi, iba-ibang flavors. Kasi ayaw po namin mag-stick sa isa lang na genre. So gusto namin paglaruan ng iba't ibang genre para naman mas marami kami may ibigay sa fans. And ayun nga sabi nila na parang yung LMK yung umagay sa aming kanta. So gusto din namin nagtagal pa yun ng R&B. Pero hindi lang doon mag-stop yung paggawa namin ng kanta. I mean, ng genre. So nag-try pa kami ng iba't iba. Ano lang curious, kasi nung nag-start kayo, sobrang babagat mo pa. Ngayon, ilang taon na kayo? Ako po, 24. Ako po 24. Ako po 21. 23 po. Before na, mga 20s na to. Okay, kayo ba kayo? Yung second question ko, ano yung feeling na ganun yung inyo ng fans niya? Ano yung mga natatanggap yung feedback from the P-pop community? Siyempre po, sa industry ang ginagawa po natin talaga sobrang importante po ng mga fans. And binibigyan po namin ng importansya. Lahat po silang nandito ngayon. Shoutout to all the Inalistas. Though, nakikita ko sa Twitter ko kahapon na tinitwig nila from Lucky 7. Doon
from 6 to 5 and now 4. Kayo, what kept you going kayong apat na parang you stayed on sa group talaga at hindi kayo nag-quit? At may times ba naisip nyo mag-quit naman? Siyempre, una po, nakakalungkot. Pero, kasi po, itong mga itong kasama ko, hindi sila yung bumitaw agad. Gusto namin ipagpatuloy po kahit na walan kami or nabawasan kami. Kasi, wala eh, parang ito po talaga yung gusto namin, ito yung passion namin. And, ayun po, wala. Masaya lang po kami na nandito kami ngayon, panibagong journey na naman as for Tsaka po, hindi rin po kami yung basta-basta susuko kasi alam po namin, marami pong taong nagtitiwala po sa amin. Una-una po yung pamilya po namin nandiyan para sabihin na, go na, kaya mo yan, kaya niya yan. Lagi sinasabi na, baka ito na yung taon nyo, kaya po hindi kami napanghihinaan ng loob. Siyempre po, yung suporta din po at pagmamahal ng mga A-listers, yun din po talaga yung, yun po yung parang, it keeps us going po dito sa journey. Ayan. Siguro po, what kept us going is, ano po, kami po, tiwala po namin sa isa't isa and yung mga pangarap po namin. Kwento ko lang po kasi po, nagmamanifest po kami, gumagawa po kami ng video, sinusulat po namin lahat ng mga pangarap namin, ano gusto namin mangyari. And hopefully, na-check-checkan naman po lang. Ayun po, so, thank you rin guys sa support niyo. Kung wala kayo, wala kami lang. Yan, thank you girls. Now, ano ba no? Sorry. Bobby Regentina of Manila Bulletin. Hello, girls. Congratulations on yung South Tampa. Okay, one question one by one. Aside from A-listers, kanino nyo inaalay or i-dedicate ang inyong EP? Siyempre, aside po sa A-listers, ginagawa po namin to for our family din. Kasi sila yung support system talaga namin. Sila yung unang naniwala na kaya namin to at magagawa namin to. And of course, management din po sa namin na talagang sinuportahan kami at naniwala po sa Yes, sa mga taong naniniwala po sa amin, sa aming friends, and sa aming families. And syempre po, kay God din po. Di makawala sila. Siya yung nagbibigay sa amin palagi ng strength na magawa namin itong betong EP and syempre sa families yun naman. Ako rin po, inaalay ko po namin tong EP na to to our family dahil sila po talaga yung unang-unang nagtitiwala po sa akin. Kaya para po sa kanila, kung ano po yung success ko, success din po ng family ko. And syempre po, sa management din po namin, dahil hindi po mangyayari itong launching na ito if it weren't for them. So, to our boss, to our board of directors, and sa lahat po ng nasa likod ng camera na hindi po natin nakikita na talagang kami po yung nakakita ng lahat ng efforts po na pinupost nila. Kaya, kung ano man po yung maging doors na mag-open po for this EP, for sure po sila din, sobrang saya din po nila para sa amin. Kasi kasama po namin sila sa journey na ito. Ito naman, ang Dean ng Marites University, June Nardo. Thank you, Bobby. Thank you po. Congratulations, ito na naman kayo dahil nandun kami nung nagsisimula kayo ng anim, di ba? You were there. Now you're here. Ayaw mo ba, Rose? Of course. Dapat nauna na kayo sumikat kaysa kay Bini. Di ba? Wala naman ganyan.
feel na siyempre may mga ang dami-daming P-pop girls na nagsusulputan. Ito, kaya anong gusto nyong ano kayang yung feeling ninyo pag kino-compare kayo sa kanila? Looks, siyempre naman mo ng Beanie, di ba? Hindi perfect, hindi kagaya nyo perfect, di ba? Pwede na yung Rose, di ba? Perfect sila, yung iba hindi. Naniniwala po kami din na nobody's perfect na po. And syempre po, sa amin po kasi we don't want that mindset po na nagpa-compare po kami sa iba. We want po na parang kami lang po yung kalaban namin. Wala po kami kinakalaban na iba kasi naniniwala po kami na sa industriya po. Meron po kasing laging sinasabi po na P-pop rise. And naniniwala po kami na lahat po ng mga P-pop po na nandito ngayon, gusto po namin talagang mas patibayan pa po yung saying na which is P-pop rise. And we're very, very grateful po sa inopen na doors ng Beanie and SB19 for the P-pop world. Dahil po, sila po talaga yung nag-open ito hindi lang po sa P-pop fans, also to the casual listeners po. Kaya mas naging malawak po yung market po ng P-pop. Kaya ngayon po, mas nakikita natin mas madami pang umuusbong ng mga P-pop groups because they know na someday, and they're also hoping that someday na ma-reach din po namin yung ganon na stage po ng P-pop. Also, kapag po kasi nagko-compare ko po sa iba, parang nahihinder po yung growth mo as an artist. So much as well, parang kalabanin mo na lang po yung sarili mo and parang gawin mo po yung motivation to improve for the craft na ilalabas ko po in the future. Nakakatuwa naman. Thank you po. Pwede mo ngayon na reaction ng ibang members na kalista. Kayo? Yes, and ano po, Galingan nyo, talbungan nyo siya. sinusuportahan po namin sila dahil kapag kami nakikita po kami P-pop na umaangat po, mas na-inspire po kami na mas maglabas pa po ng music at ma-appreciate po ng mga tao. And ayun po, support po kami P-pop rise. May the two girls, mga meron kayong gusto i-share. Ayun nga po ang sabi namin. Ayaw po namin ikumpara sa iba. We don't compare ourselves to other people kasi we are big of our own. So, di naman po namin intention na maging mas greater pa sa iba kasi nga gusto namin lahat kami sabay-sabay aangat. So, even proud! Okay, yes. And syempre po kaya po kami may Quiet muna. Sasalita yung... po namin talaga yung mga ibang P-pop dito. Kaya ayun po, P-pop person po tayo. Hindi po natin kailangan compare sa album. Kasi darating din po yung time natin na Nice attitude. Ayan. Tama lang yung attitude. Pero, andyan naman si Maristel and Rose to guide you. Huwag muna kayo nag-aasawa, ha? O ayan, may Thank you. Huwag mo na daw mag-aasawa. Pero be proud. Kasi si Dean Junardo, isa kayo sa kilala niya, P-pop talaga. Aminin, di ba? Rose mo talaga ang kalista. Hindi ko kilala yung iba. Yun lang nagtataray. Ayan, thank you, JS. Of course, like, maybe ka lang, Chad Solis ng Manila Film. Hi, Kalista. First, congratulations. Ayan. So, ang ganda ng bagong tunog nyo ngayon. Ayan. Yes. For
my first question, recently, may P-pop group din na nag-revive ng Bongga Kaday. So, ano yung comment nyo dito? Or if you want to clarify anything? Okay, wait lang. Siguro, mas better na sumagot dyan. Ang pinaka-talent manager, sabi niya title niya. Pero alam ko ito sa instrument na malaking improvement, pagbabago na kalista. Please palit Sel Fernando. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat for being here. Sobra, yung presence nyo, sobrang na-appreciate namin. To answer, pero bago muna yan, congratulations. Proud Mama Joy for today. Lagi naman. To answer your question po, for Bongga Kaday, we acquired the song third quarter of 2024. Pag gumagawa ko ng EP, nagko-compile tayo ng kanta, mga kanta. Hindi namin, alam namin may timeline kami na January. But, ang nangyari kasi, December, may nagparating sa akin na may gumamit din ng kanta. Yung Bongga Kaday is a non-exclusive deal, meaning, pwede talaga may mag-record. Pwede. But hindi dapat pareho. Pwedeng solo male, solo female. But hindi pwedeng P-pop group din. Sana. So I called the attention of the publishing house. Nag-sorry naman sila. Pero syempre, ang nasabi lang nila na wala sa isip nila na ginamit ng kalista. Pero wala na yun eh, nandiyan na, nagawa na. It's not our main track. It's one of the tracks. Sa akin lang, I felt bad because ang napakadaming OPM songs sa catalog na napakadaming magaganda. Pero ba't kami nagsisiksikan sa Bongga Kaday? Pag talagang andyan na-record na pareho, at the end of the day, kayo na po ang mahuhusga. And sa akin lang, we wish them well. Sana lang wag na maulit yan. Hindi naman pera-pera lang lagi. Sana protektahan nyo rin yung talents at saka yung management. Wala po kaming galit. We welcome everybody. Maraming salamat. So, okay ka doon? Good match, yes. O, diba? Napaka-positive ng Marlayon. Yeah. Anyone? For my next question, aside from Bongga Kaday, meron pa ba kayong other Pinoy or OPM songs na gustong i-revive? Or sa dami ng mga P-pop group na nandito ngayon, who among them yung gusto nyo makakollab? Actually po, yung Bongga Kaday is second option po talaga namin siya. Ang pinaka-first option po talaga namin na i-revive is Urong Sulong. Yun po talaga yung pinaka-gusto namin na song. But, unfortunately, hindi siya nabigay sa amin. Is that for us, kumbaga? Ayun po. Actually, may gusto ba kayong collab? Actually kasi, yung Urong Sulong po, pinar-perform po namin siya sa ASAP. So, parang sabi namin, parang bagay sa atin yung Urong Sulong na kanta. Kaya, bakit hindi nila yun? Pero yun nga, sabi, parang hindi na siya pwede. So, nag-Bongga Kaday naman kami. So, naging maganda naman yung kinalabasan ng Bongga Kaday. Yes, sa collab naman po, syempre gusto po namin mag-collab lahat po ng K-pop artists. Kasi lahat po sila mga galing. And sa para sa akin po, and sa syempre po ang aming mga nilulungkot. SB19, Dini, K-pop groups. Gusto na yung mga collab actually. Ano naman? Pwede rin naman. Balay mo may ma-revive ulit tayong songs. Yes. Or balay na lahat ng K-pop mag-collab. Lahat na lang po ng iba. Tingnan natin baka ngayong 2025. Let's see. Actually, ang ganda ng
presentation ng Bongga Katay. Salamat po. Keep it up, girl. Thank you. Congratulations. Thank you, Chad. Okay, our next is Kate Alakar of Random Republica. Thank you, Ate Rose. Hi, girls. Congratulations. Nabanggit ko kasi kanina na nagmamanifest kayo, nag-visualize. Can you share with us yung journey and may nabanggit din kayo na check off your list nyo na. Ano yun? Saka ano pa yung mga wishes nyo na one day pag binalikan ko, baka matupad. Meron po kasing one random night na nagkaiyakan po kami. Tapos, bigla na lang may, sino ba nagka-idea na? Naisulat natin. Kuninong edit? Tayong lahat. Nagka-idea po kami. May notebook po kami na bigay ng isang A-lista na naka-carve po sa wood yung logo namin, yung palista. Doon po namin nilagay. As in random lang po. We wrote some random things. And then, habang sinusulat po namin yan, meron po akong bagong bili na Digicam. Ano po talaga siya, naka-record. Then, nung tinignan ko po yung sa Digicam, sobrang malas po dahil hindi po umabot yung memory. Kaya po ang naging, tanging natitirang ebidensya po ng pagmamanifest namin is yung notebook. And, actually, nung isang araw lang, binuksan natin yun, dalawa na po doon yung na-check namin, which is yung sana maka 100k streams yung song namin. Ano ba yung isa? Magkaroon ng madaming song ba? Magkaroon na? Magkaroon ng Bumuo ng maraming songs, which is ito na po, yung hindi. And ano ba yun nandun? May pwede natin i-share. Nagsulat po kami doon na sana magkaroon kami ng bagong Christmas song. Kasi tinangkilik din po ng mga fans yun. Actually, yung Christmas Rush po yung #1 ng madaming streams sa Spotify. With, I think, magsa 700k streams na po. Sana po makapag-world tour. World tour agad. Nationwide muna. Nationwide tour. Regional tour. And then, malay po natin mapagbigyan po ni Lord na world tour. And di naman po masamang maghangad po or mangarap po dahil libre naman po mangarap. Kaya kami talaga ay dream girls. Tawag naman dream girls kasi lagi po kami nag-dream. Lagi po kami nangangarap na someday. Kasi ito pong EP na to dati po dream lang po namin. And look at us now. We have it already. And napapakinggan niya na po. Kaya, congratulations. thank you po. Next naman mag-ask ng questions si John Bueno. Thank you to myself. Okay, well, ladies, congratulations sa inyo. Ngayon ko lang narinig yung alas 12, but I think that's gonna break barriers for you guys. Can you tell us first, yung mismong song, who wrote it? And can you give us a short story on how that landed into your lives? Andito po ngayon yung Flip Music. Andito po sila. Ang bumuo ng napakagandang alas 12. Yeah. And tinap po namin sila. Sila po talaga yung na-aay po namin na gumawa ng main track, which is alas 12. And sobrang naging blessing po. And sobrang naging maganda po yung connection namin with them. Kasi pagkadinig po namin agad ng demo ng alas 12, parang meron pong nag-pull na strings sa mga hearts namin. Sabi na, ay, ayan na yun. Ayan na talaga yung pang-main track namin. And nung nagre-recording po kami, doon lang din po namin nalaman talaga kung ano po yung meaning behind that song. Sinabi po ni Sir sa akin na it's really about the Cinderella story po. Ayun po, parang di ba yung Cinderella po na story? Nag-cherish ng time talaga si Cinderella. And kaya po yung theme din po ng music video namin, we're all princesses. And like Diwata po na naging princess. Then pag mag-aalas 12 na, babalik naman kami sa world po namin. And ayun po, kasi maganda po yung feedback sa amin ng song dahil maaalala po na kaka-LSS po yung alas 12 yung part ko na yan. Kaya sobrang thankful po kami sa Flip Music team dahil
composer who did it? Si Sir Bo, si Beatrice, si Sir Mike, sila po ang nagtulong-tulong na magawa po ang song for producer. Are you planning to do like several dance videos specifically for TikTok or other social network platforms? So like, you know, medyo ma-replace utak ng Filipinos or other countries in song na yan. Because if you want to have it viral, it should come in like a song or a dance, perhaps. Siyempre po, magkakaroon po kami ng dance challenge sa alas 12. And yung kanina, live performance. Ayun po, magkakaroon po siya ng dance challenge. Magtatag din pa kayo ng other celebrities? Kasi I'm sure you have celebrity friends as well. I-enganyo din ba sila na to do the dance? Oo naman po. Siyempre, hindi namin maiwasan. If given the opportunity po na magkaroon ng time na makakollab po sila, why not po? And yung mga ibang P-pop groups din po, makikipag-collab din po kami sa kanila. Okay. Ang aming dance challenge. Oh, this is my second question. I'm sure you felt a little sad about, you know, a couple of members departing the group. But ano sa tingin niyo yung parang advantage now that apat na rin kayo? Ako siguro yung advantage namin ngayon is sobrang mas nag-bond pa talaga yung relationship namin. And naging hands-on talaga kami sa mga kantang gagawin namin. And well, ayun po, parang mas naging kung paano namin siya pag-usapan, kung ano yung bagay sa amin. Yun po. And sobrang sinashares ko lang sila ng tatlo. Ayun. So mas hindi na ba kayo nahihirapan mag-decide what song to actually perform? Because konti na lang kayo. Wala nang maraming tao na magde-decide. Ano naman po, parang same na naman din po kasi parang kami pa rin naman po ito. And ikalis na pa rin po siya. Parang pag may nagsabi-suggest nito, parang oo nga, pagbigyan namin yung suggestion ng isa, hindi yung, hindi yan, parang hindi yung bagay sa akin. Hindi po kami nag-aaway. Open naman po kami sa mga suggestion ng bawat isa. Kumbaga, kung may suggestion siya, ipagsasama-sama namin para maging aswang siya. Okay, thank you so much, Shay. Thank you po. Thank you, Jan. Nag-question pala ako, wala na kayong plano magkanta. Close na, final four na. Opo. Actually, okay naman kayo. Parang Blackpink. Anyway, yan. Next na magtatanongin, Alan Policarpio ng Inquirer. Good evening, girls. Ayun, congratulations. So, tanong ko, ang sabi kasi dito yung album is parang a story of your growth tsaka evolution. So, in what ways do you think na nag-improve kayo o yung mga pagbabago sa inyo since nung nag-launch kayo? Madami pong naging adjustments po kasi nung naging 5 po kami, syempre we need to adjust the blockings of the choreo and we need to reassign the parts. Lalo po na naging 4 na lang po kami kasi panibagong adjustment na naman with our past songs. And I think it's a good adjustment na din po kasi sabi ko po na especially with harmonizing, yun po yung technical side. Nung naging 4 po kami, with the help of our coach po, Coach Zev and Coach Sam, may magic po silang ginawa na naging mas kabit po yung mga boses po namin. And ngayon nga parang minsan po parang nagtetengahan na lang kami ng kung okay ano bang tono dito kasi parang mas
thankful po kami to our management then dahil they're also helping with our improvement din po. Ayun. Siguro po, nag-mature din when it comes to like mindset. Mas naging mas kapit pa po kami, mas bonded. Kasi apat na lang kami. Lagi namin nakikita yung isa't isa. Halos magkapalit na nga po kami ng mga. Isa yung goals namin, lalo na pagdating sa pagpili ng songs. Talagang, lahat kami, ay agree kami dito, hindi kami nagtalo na, ay parang hindi bagay sa atin yan. Pero lahat talaga nung napili namin songs, talagang agree kami lahat. So, ayun, wala namang problema sa aming apat sa pagpili ng mga ganyan. Kanta, lalo na din sa choreography, lahat kami ay okay na okay. And napansin ko kasi sa mga songs nyo, either Tagalog siya or Taglish. So, sa tingin niyo ba mas effective yung ganong kanta when it comes to connecting with your audience as a P-pop group? Feeling ko po, hindi naman po siya parang it's about the language nito. Kasi po with our debut song, which is Race Car, it's an all-English song. And I think it's about the audience po kung paano po nila tatanggapin. I think now, that's kung bakit po siguro kami nag-dive into full Tagalog or Taglish po, is because gusto po namin na parang itong audience naman yung matouch namin. Kasi po, pag napapakanta ko po ng Tagalog song, mas makaka-relate sila. Lalo po pag hugot, and then pag Taglish naman, pwede siya yung dance-dance. So, it also depends po sa song and sa concept po na malalabas natin. So, let's see in the future kung makakapaglabas po ulit kami ng all English song. Okay, thank you and congratulations. Thank you, Alan. And for our last question, is Richard Palitawan ng Lion Martin. Good evening. Congratulations kay Lisa sa EP, University. So, kanina nasabi na parang sa preparation nyo dito sa EP na 4 is nagkasakit na kayo, dami nyo pinagdaanan. So, syempre, since na-launch na to, start pa lang to. Paano nyo rin yung sarili nyo and paano nyo inahanda para sa mga mas bigger pa na gagawin nyo, especially start pa lang ng taon. Una-una po sa lahat, siguro po, pag-pray po na mas lumakas pa po kami when it comes to our mindset and our health. Siyempre po, maraming tulog at maraming vitamins. At saka, kapag pinagkakasakit mo sa amin, talagang inalagaan po namin ang isa-isa tayo. Iisa lang po yung tinutuluyan namin. So, talagang mahigpit din kami talaga sa health namin. Kasi syempre, kapag yung isa hindi makakapag-attend, so namin na din lahat. So, talagang tinututukan din namin yung health namin. And, of course, may mga dance training kami. Nag-work out po talaga kami. Kaya talagang ini-ensure po namin na kondisyon yung mga bodies namin and our minds. At ito na lang, balik lang natin sa kwentong alas 12. Kasi either funny to or dahil sa mga curfew sa family or horror. So kayo, pwede ba kayo share na kwentong alas 12? Coming from a family ko na talagang bawal po kami mag-sit over. Siguro yun na lang, curfew na lang. Di ba, Ma? Ma, shoutout sa'yo. Di ba, mag-aalas 12 na, umuwi ka na. Sasabihin niya mamaya. Pag kunyari half day po sa school,
Any message? Last message. Maraming salamat po sa lahat ng aming friends from the press. Thank